beloved Boss Mike Cervera. Hinirang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalihim ng DOJ na si Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Kasunod ito ng pagtatapos ng termino ni Samuel Martires noong July. Si Secretary Remulla ay nagsilbi bilang ika-59 na kalihim ng DOJ mula June 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinaguyod ng DOJ ang mga pangunahing reforma upang modernisahin ang sistemang pangkatarungan, bawasan ang pagsisiksikan sa mga kulungan, mapabilis ang resolusyon ng mga kaso at palawakin ang akses sa mga serbisyong legal. Ang kanyang dekada ng serbisyo bilang mambabatas, gobernador at abogado ay nakakuha para sa kanya ng malawak na garantiya sa kanyang integridad at pangako sa pampublikong serbisyo. Mananatiling matatag ang administrasyon sa kanyang pangako na labanan ang katiwalian saan man ito umiral. Bilang ombudsman, inaasahang itataguyod ni Remulla ang transparency, palalimin ang mga hakbang laban sa katiwalian at tiyakin ang hustisya ay ipagkakaloob ng patas at efficient. Walang sacred cows, walang exemptions at walang mga dahilan. Ang mga nagtataksil ay may pananagutan. Binigyang diin ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang transparency, pagkakapantay-pantay at ang rule of law ay mananatiling gabay na prinsipyo ng administrasyong ito sa paghahangad ng isang bagong Pilipinas na tunay na nagsisilbi sa mga mamamayang Pilipino. Bilang kalihim ng DOJ, nakamit ni Jesus Crispin Boying Remulla ang significant progress sa mga kaso ni Arnolfo Teves Jr. at Apollo Kibuloy. Narito ang ilan sa mga pangunahing nagawa niya sa kaso ni Arnulfo Arnie Teves Jr. Pinatunayan ni Remulla ang pagkilala sa dating kinatawan ng Negros Oriental na si Arnulfo Arnie Teves Jr. bilang terorista dahil sa mga akusasyon ng kanyang paglahok sa pagpatay kay Governor Roel Digamo. Ipinahayag niya na ang mga gawain ni Teves, kabilang na ang pagre-recruit, pagpupondo, pagbili at pamamahagi ng mga baril ay saklaw ng Anti-Terrorism Act. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang isa sa mga pangunahing tauhan sa kaso ng pagpatay kay Digamo at dito ay nasabing 99% ng nalutas ang kaso. Ayon kay Remulla, ang bagong arestado ay tinuturing na isa sa mga utak ng krimen at tinrak sila sa loob lamang ng 3 linggo. Inanunsyo ni Remulla na umuunlad ang investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Digamo at isinasaalang-alang si Teves bilang isa sa mga utak nito. Dagdag pa niya, maaaring madawit din ang nakababatang kapatid ng mambabatas, si dating gobernador ng Negros Oriental na si Pride Henry Teves. Matapos ang raid sa kanyang sugar mill kung saan nasamsam ng mga otoridad ang malalaking cash ng mga high-powered na baril, bala at mga pampasabog. Sa kaso naman ni Apollo Kibuloy, inutusan ng DOJ ang pag-file ng mga kaso ng sexual at pang-aabuso at qualified trafficking laban sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Binaliktad ang utos na ito ang desisyon noong 2020 ng Prosecutor's Office ng Davao City na i-dismiss ang mga kaso ng rape, child abuse at human trafficking laban kay Kibuloy at 5 pang iba. Ayon kay Remulla, maaari magtagal ang extradition ni Kibuloy kung hihilingin ng gobyerno ng Estados Unidos. Binanggit niya na may extradition treaty ang Pilipinas sa US at kailangan nilang sundin ang mga tuntunin nito. Ipinahayag ni Remulla na ang temporary protection order na ibinigay sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ay hindi maaaring manaig sa warrant of arrest na inilabas laban sa kanya. Binigyang diin din niya na dapat igalang ang rule of law at layunin nilang tapusin ang pag-aresto. Si Jesus Crispin Boying Remulla ay nakamit ang mahalagang tagumpay sa iba't ibang larangan ng kanyang panunungkulan mula June 2022 hanggang October 2025. Si Remulla ay isang malakas na tagapagtaguyod ng mga hakbang laban sa katiwalian at nagsumikap na palakasin ang kakayahan ng DOJ na imbestigahan at kasuhan ang mga kaso ng katiwalian. Binigyan diin din niya ang kahalagahan ng transparency at accountability sa gobyerno at nanawagan para sa pag-uusig sa mga corrupt na opisyal anuman ang kanilang posisyon o political affiliation.
Malaki din ang papel ni Remulla sa kampanya laban sa droga ng Administrasyong Marcos na lumipat ang focus mula sa kontrobersyal na oplan-tokhang na nakaraang administrasyon patungo sa mas komprehensibong diskarte na kabilang ang prevention, treatment at rehabilitation. Nagsumikap din siyang pagbutihin ang paghawak ng sistemang pangkatarungan sa mga kasong droga at nanawagan para sa proteksyon at karapatan ng mga suspects na may kinalaman sa droga. Remulla sa karapatang pangtao. Binigyang diin muli ni Remulla ang pangako ng DOJ na protektahan ang karapatang pantao at nagsumikap na tiyakin na ang sistemang pangkatarungan ay gumagana alinsunod sa mga international na pamantayan sa karapatang pangtao. Nanawagan din siya para sa investigasyon at pag-uusig sa mga paglabag sa karapatang pangtao at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanagot sa mga salarin. Remulla on International Cooperation. Aktibong nakilahok si Remulla sa pagsisikap sa international na kooperasyon upang harapin ang mga transnational na krimen tulad ng drug trafficking, terorismo at cybercrime. Nagsumikap din siyang palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at international na organizations at kinatawan ng bansa sa iba't ibang international na forums. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.